Unlike ko kasi ang CIC lahat. Mapa-good record yan, mapa-bad record ho yan, kailangan ho nandun ho sa kanilang lagakan. No, para in the event po na magche-check po yung ano nila, yung accessing naman nila, pag nakita ho na meron kayo talagang hindi nabayaran o nahulugan, makikita ho, no, dun sa record na yun. May nagtanong sa akin, Boss Ray, may tanong po ako. Hindi pa po kasi ako nakakabayad sa OLA ngayon dahil po nagipit po ako. Bago nakatanggap po ako ng message na ganito, ano po gagawin ko? Have you ever checked our terms and condition? At kung anong pwedeng mangyari sa account mo once nawala ho kayong cooperation? We are under CIC, Credit Information Corporation. Please be aware with the further sanctions if you continue this kind of practices under your account name. Only for your awareness. Alright. Nakakatawa ho ito. Maraming salamat po dito sa panibagong katanungan po na ibinigay niyo po sa akin, no? Pero bago natin siya sagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Pinipilot ho nilang magpakabait. Natutuwa ho ako, no? Halatang halata ho na na pigil yung kanilang pagme-message sa inyo, no? Kasi pinalalabas ho nila na parang ang bait-bait nilang magmensahe. Tingnan niyo, tanong ang sabi ko sa inyo, have you ever checked our terms and condition? So tinatanong pa kayo kung chinek niyo daw, di ba? Kasi daw ho, kung anong pwedeng mangyari sa account mo once daw ho na wala kayong cooperation. Okay, so dun sila sumabit, no? May mangyayari daw ho sa account ninyo pag wala kayong cooperation. Okay, ba't sila sumabit? Kasi ang pinangalandakan nila rito is yung we are under CIC, Credit Information Corporation. No, hindi naman ho. Ang CIC po, no, is lagakan po yan ng mga basic information, no, nung mga mga submitting entity po nila. Okay? Kung sinasabi ho nilang sila ay member or under na CIC, hindi under, mali talaga eh. Mali talagang malalaan nyo ho na na gawa-gawa laang, no, kumbaga hindi nila talaga alam sasabihin nila. Okay? Kasi tatatawa ako kasi nagbabait-baitan ho no? Kaya ho ako yung hindi ko maituloy sinasabi ko. Okay, sinasabi ho nila under daw ho sila ng CIC. Hindi ho under, no? Kasi ho batas ho 'yan. No? Ayon ho sa sa batas na 'yan, no? Kailangan po lahat ho ng nagpapahiram ng pera, no, lending, financing or bangko, dapat to is nagko-contribute, no, doon sa repository nila o sa lagakan po nila ng mga basic information. Okay, dapat to submitting entity sila. Okay. Ngayon po, madali lang naman ho ito no. Para malaan niyo ho kung talaga sila member ng CIC, i-check niyo ho sa sa credit info at .gov.ph, no, check nyo ho doon, no, kung ito pong OLA na to is talagang nagko-contribute po sa CIC. Okay, kasi ganito yan. Pagka ho kasi submitting entity, no, yung yung pong lending, financing at bangko, no, makikita po kasi yan ng ibang mga miyembro, yung may accessing naman, accessing entity naman. Okay, kasi dalawang klase yan, submitting tsaka accessing. Okay, yung submitting po, sila po yung nagbibigay ho ng mga ng mga basic information. So every month po yan, may cut off po kasi yan, no. So isang cycle po yun, so lahat yun kung ano mangyari doon dapat i-update po, no. Yan ho ang pagkakaiba ng NFIS. Okay, ang NFIS po kasi lang yun, bad record lang yun, kaya nga ho negative file information system yun Unlike ho kasi ang CIC lahat, mapa good record yan, mapa bad record ho yan, kailangan ho nandun ho sa kanilang lagakan,
no, para in the event po na magche-check po yung ano nila, yung accessing naman nila, pag nakita ho na meron kayo talagang hindi nabayaran o nahulugan, makikita ho, no, dun sa record na yon. Okay? Pero ano ho, lilinawin ko, wala hong credit scoring no, ang CIC. Okay? Yung sa kanila po is raw data. Okay? Yung pong depende ho yan sa lending, financing or bangko. Sila ho ang gagawa ng credit score nyo or meron ho mga mga pribado no na ahensya na gumagawa ho niyan, no? Para yun ang kukunin yung serbisyo, no? Meron hong mga ganyang mga kumpanya. Okay, sila ho yung nag-gather ng information, tapos sila ho ang gagawa ng credit score. Ngayon, may mga kumpanya naman ho na may kanya-kanyang credit score din. Okay, so yun nga ho ang mahirap dito sa Pilipinas, no? Yung sarili ho natin talaga sa Pilipinas, wala ho tayong credit scoring. Meron ho tayong yung lagakan ng mga basic information ng mga mga lending information ng mga nangutang ng lending financing at bangko. Okay, yun po meron tayo, pero yung sabihin yung scoring wala po tayo noon. So meron yang mga private companies na gumagawa po niyan. Okay, yun naman po yung kumbaga nakikipag-partner naman po yung mga lending, financing at bangko dun sa mga kumpanya na yon, no, para po sila ang gagawa ng score for them. Kasi mahirap pong gumawa ng credit score eh. No, napakahaba hong diskusyon yan ng kung meron kayong credit committee, mahabang diskusyon ho yan kasi may mga parameters ho na sinusunod yan, no, hindi lang ho basta-basta yan na ito pagka ganito dapat ito score, hindi ho ganun yun. No po. Kami ho kasi gumagamit din ho kami ng ng CIC, no? Gumagamit din ho kami ng NFIS tsaka ng CMAP. Yung tatlo ho na yon ginagamit ho namin sa pag-check po ng aming mga nanghihiram po sa amin. Okay? Kaya para malaan nyo, no, i-check niyo ho sa sa creditinfo.gov.ph. So kung itong OLAN na to miyembro or sinasabi nila na under daw sila na CIC, no, i-check niyo ho kung kung submitting entity ho sila, no, makikita niyo nang punta lang ho kayo dun sa pag nalagay niyo na ho yung creditinfo.gov.ph, no, hanapin niyo po submitting entity, click niyo ho yun, makikita niyo ho yung pangalan, naka-alphabetical naman po yun, no, makikita niyo ho kagad yung pangalan ng OLA doon. Ho yan, no, baka mamaya malito kayo. Baka ho hindi yung online lending mismo na pangalan na nandun. Hanapin nyo po yung mother name niya. No, kasi yan ginagawa nila, doing business eh. No, for example ho, kung maalalaan nyo po ang Golden Arches. Ang Golden Arches po, ang ginagamit kasi niyan, McDonald's. Mas kilala ho sa McDonald's yan eh. Pero ang company name niyan is Golden Arches. Ganyan din ho ang ginagawa nitong mga bugok na OLA na to. No, kaya nga ho isang kumpanya, minsan niya may 7, 8 na na online lending apps, no. So ang hahanapin niyo po doon is yung pinaka mother name nila. Okay, para ho baka mamaya kasi hindi nila nailagay doon yung yung OLA name, no. Ang nakalagay lang doon yung pangalan ng kumpanya talaga nila, no, para ho ma-check ninyo kung talagang sila sa CIC. Kasi kung ho sila, kung submitting entity ho sila sa CIC, well, kung hindi nyo pa nga ho nababayaran, most probably ho, makikita ho yung pangalan nyo nun, or yung record nyo po doon, yung basic record nyo, basic info nyo, na meron ho kayong hindi pa nababayaran. Okay? Ang naman ho, pagka nabayaran nyo, kasi obligasyon naman ho din ng kumpanya na yon or ng OLA na yon na i-update po siya. Okay? No, kasi yan hindi naman ho ibig sabihin niya na porkit meron ho kayong hindi nabayaran, hindi na rin kayo makakahiram dun sa iba. Kasi sabi nga ho sa inyo, kanya-kanya ho ng ng risk appetite. No, kung sa tingin nila nung lending financing bangko may kakayanan pa rin talaga kayo magbayad, pahihiramin naman ho kayo. Kaya lang may record nga ho kasi kayo. No, yung probability ho na na makahiram ho kayo medyo mababa. Unlike ho kasi pagka wala kayong unpaid debt,
No, kasi pagka yan, bayad ho lahat, nakita bayad, no, wala akong problema, talagang pahihiramin kayo, no. Pero pag nakitaan ho kasi kayo ng mantsa, no, yung probability ho na pahiramin kayo, medyo, lumiliit, no. Pero hindi naman ho ibig sabihin, hindi na kayo pahihiramin. Pero, hindi ko ho pinalalakas ang loob ninyo, ha. Ang sa akin, no, kailangan bayaran nyo kasi, syempre, nahiram ho natin yan. Obligasyon ho natin, no? Ang kasi, natatawa lang ho talaga ako dito na kumbaga, nagbabait-baitan ang dating ho nila, no, na pinalalabas nila, nabasa mo ba yung terms and condition, kasi nandun nakalagay yung kung wala daw cooperation, hindi ho dahil sa cooperation yun, no? Ang CIC ho, ang basihan ho niyan, no, yung record nyo, yung basic info nyo, kailangan ho magbayad kayo, no? Kasi kung, let's say, hindi nga kayo nakikipag-cooperate, pero nagbabayad naman kayo ng kusa, para saan yung cooperation? Kasi may mga ganun pong kliyente, kasi kami ganun. For example, meron di sumasagot, pero magugulat na lang ho kami, nagbabayad naman. May mga, hindi ibig sabihin nun, hindi nakikipag-coordinate, or di kaya hindi nakikipag-cooperate, hindi ho ganun yun. Baka mamaya ho, busy lang talaga sa trabaho. Di ba? Iba-iba ho kasi tayo ng schedule ng trabaho. Baka mamaya during that time no tumatawag kami, busy siya. Pagdating naman ho nung nagbayad naman ho siya. So, hindi siya nakipag-cooperate or hindi siya kumbaga hindi siya yung nakiko-operate. Na-ordi ka, nakipag-coordinate, di ba? Kasi nga, busy lang siya nung araw na yun. O di kaya, bawal sa kumpanya nila may telepono. Kagaya ho sa mga call center, di po ba? Kasi sa call center, bawal naman talaga telepono Di po ba? Kasi yung trabaho nyo, tumawag, tapos maglalagay ng telepono nyo. So yun, kumbaga, magiging sagabal sa pagtatrabaho po ninyo, no? Tapos, please be aware with the further sanction if you continue this kind of practices under your account name. Tapos, talagang nagpapakaano papakabait only for your awareness. Di ba? Halatang halata po na nagbabait-baitan. No, kasi siguro na na rin nila na kailangan na nilang magbago, no? Kaya lang halatang halata pa rin na hindi pa sila sanay kasi hindi ko nila nakaugalian. Hindi nila nakagisnan na maningil ho ng maayos o magbigay ho ng mga mensaheng maayos. No, kaya ho, ramdam na ramdam niyo ho na nagbabait-baitan Di ba? So, yung sa inyo po, ang gawin nyo is, pag-ipunan, bayaran nyo po. No? Kasi yan, pag nabayaran nyo naman ho yan, obligasyon naman ho, yung kumpanya na yon, yung lending, financing, or bangko na yon, or for your sake po, is yung OLA na yan, na i-update po. No, kasi kailangan ina-update nila. May cut-off po yan, yung CIC, no? May cycle kasi sila So, yung isang buong cycle, kunwari, nabayaran nyo na, so, yung cut-off na darating ho, kailangan makapagpasa ulit sila at maayos yung record nyo. Dapat yun, ma-update na siya. Nabayad kayo. Okay, kailangan ho yun. So, pag na-check nyo ho sa creditinfo.gov.ph na sila ay talagang submitting entity at saka accessing entity ng CIC, maaari nga ho yung inyong basic info naisama na po dun sa lagakan po ng CIC. No, so ang gawin niyo na lang po, bayaran niyo po para ho mai-update po nila. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.